Mga lintik kayo. Kayong mga antingero. Wala kayong ibang ginawa kundi sirain ang mga plano ko. Kayo ang perwisyo sa bayan na ito. Pumapatay kayo ng mga inosenteng tao para lamang mapunan ninyo ang mga halang ninyong sikmura. Kilala kita, Tomas. Ikaw ang kinatatakutang antingero ng iba pang mga aswang nakakilala ko. Pero huwag kang magmamayabang. Wala akong ipinagmamayabang, Jomar. Narito ako para protektahan ng mga tao mula sa mga katulad mo. Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Tomas. Taong 1978, probinsya ng Samar. Ang tampok na kwento sa araw ngayon ay ibinahagi ng isa nating masugid na tagapakinig na itago na lamang natin sa pangalang Tomas. Siya ay tubong Samar. Pero kasalukuyan na nakatira na siya ngayon dito sa Batangas. Hindi niya sinabi sa atin kung ilang taon na siya at ang tanging ibinahagi niya lamang sa atin ay ang isang karanasan na hinding-hindi niya nakakalimutan noong ilang dekada na ang nakakaraan. Magandang araw kabaryo at kay Kalakbay at maging sa mga masugid ninyong tagapakinig. Ako nga pala si Tomas, hindi ko tunay na pangalan. Ipinadala ko itong sulat upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na kahit kailan ay hindi mawala-wala sa aking alaala. Sa isang bayan ng Samar ako nakatira, kasama ang aking ama na itatago ko na lamang sa pangalang Ronaldo. Siya na lamang ang kasama ko dahil maagang namatay si nanay noong nasa 13 taong gulang pa lamang ako. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng pagkamatay niya. Basta ang naaalala ko na lamang noon ay namatay siya sa walang dahilan. Bali-balita ko pa. Minsan din ay narinig ko kay tatay na dahil daw sa mga aswang ay namatay itong sinanay. Kinuha raw sinanay ng aswang na nagkakagusto sa kanya. Dahil naman sa pagkamatay ni nanay, naging lasinggero na itong tatay ko at iniwan niya na ang kanyang pagiging antingero. Sinisi ng tatay ko ang sarili niya dahil wala man lamang siyang nagawang paraan upang mailigtas si nanay mula sa aswang kahit na meron siyang mga gamit. Iyon ang simula kung bakit naglalasing gabi-gabi ang tatay ko. Minsan ay naririnig ko siyang umiiyak sa kanyang kwarto at kinakausap ang kanyang mga agimat. Isang araw noon, natatandaan ko na umiigib ako sa balon sa aming likuran ng bahay. Nang makita ko ang tatay na lumabas ng bahay, buhat niya ang isang maliit na kahon na pinaglalagyan niya ng mga anting-anting. Sa gulat at pag-aalala ay iniwan ko ang 2 timba ng tubig at dito sinundan ko si tatay. Nagtago naman ako sa isang malaking puno nang pumasok siya sa loob ng kagubatan. Hindi naman ako tumigil at sinundan ko siya. Huminto naman si tatay at saka siya naghukay ng lupa gamit ang itak na dala niya. Noong malalim na ang kanyang nahukay ay ibinaon niya roon ang maliit na kahon at saka muling ibinalik ang lupang hinukay niya. Pagkatapos niyang ibaon sa lupa, ang maliit na kahon ay pinatungan niya ito ng isang malaking bato. Nang masiguro na walang nakakakita sa pinaglibingan niya, ay bumalik na ng bahay ang tatay ko. Samantalang ako naman ay tumungo sa pinaglibingan niya ng kahon. Itinulak ko ang malaking bato. Saka ko hinukay muli ang lupa. Nang makita ko na ang maliit na kahon, binuksan ko yon. Nagulat naman ako nang sumalubong sa akin ang 2 kwintas na sigurado kong anting-anting at ang 2 maliit na bato na alam ko ang tawag doon ay mutya. Magkakaiba ang kulay ng mga ito at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin doon. Kinuha ko ang isang anting-anting bago ko sinara ang maliit na kahon.
Pero bago ko yon binaunan ng lupa, ay tinapalan ko yon ng aking suot na damit. Nang maibalik ko na ang lupa at ang bato na malaki sa pinaghukayan ay bumalik na ako ng balon. Pero daladala ko ang isang anting-anting ni tatay. Noong bumalik na ako ng bahay, habang dala ang iniigib kong tubig ay hindi ko sinabi kay tatay na kinuha ko ang kanyang anting-anting. Araw-araw naman akong tumungo sa gubat para mag-ensayo at dasalan ang aking anting-anting. Doon ko nakilala si Isagani. Kasing edad ko rin at may tinataglay din siyang anting-anting. Sabay naman kaming mag-ensayo tuwing hapon at dinadasalan ang aming anting-anting. Siya rin ang nagturo ng ilang mga bagay tungkol sa hawak namin at kung papaano namin hahanapin ang mga aswang upang labanan ang mga ito. Sinabi rin niya sa akin na maaari din daw na gamitin ang anting-anting na naming hawak para tumulong sa aming kapwa o kaya sa mga kalaban naming tao. Mahigpit niyang sinabi sa akin na dapat lang daw naming gamitin ang anting-anting na yon sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Noong tumungtong na ako sa edad na 27, ay isang pangyayari ang sumalubong sa akin pagka-uwi ko naman sa bahay. Galing ako nun sa pakikipagsapalaran sa kabilang bayan para tugisin ang isang malakas na aswang. Subalit pagdating ko sa bahay, natagpuan ko na lamang si tatay na wala ng buhay. Maraming alak ang nagkalat sa mesa kung saan siya natumba. Pinatingin ko siya kay Mang Walding na isang albularyo. Sinabi niya sa akin na namatay ang tatay ko dahil sa alak at atake nito sa puso. Hindi naman ako naniniwala sa kanya, kaya ako dinala si tatay sa ospital. Pero ayon din sa doktor, namatay ang tatay ko dahil sa atake nito sa puso. Hindi ko na nabawi si tatay noon at tuluyan na nga niyang nilisan ang mundo. Isinama ko sa kanyang libing ang maliit na kahon kung nasaan ang kanyang anting-anting at 2 mutya. Pero ang anting-anting na kinuha ko noon ay iniwan ko. Ilang araw akong lugmok at hindi makausap ng maayos. Binibisita naman ako ni Isagani at ni Mang Walding. Magpakatatag ka, Tomas. Alam ko na masakit at mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun ay pabayaan mo na rin ang buhay mo. Tulungan mong bumangon ng sarili mo. Kung narito ang tatay mo, sigurado ako na magagalit siya kapag nakita kanyang ganyan ka. Oo nga naman, Tol. Nandito pa naman kami ni Mang Walding. Hindi ka namin pababayaan. Kung may kailangan ka, lumapit ka lang sa amin. Kung gusto mo ay sa akin ka na muna tumira. Mas masaya roon. Marami kang magiging kakwentuhan dahil marami pa ang mga apo ko. Makukulitan ka lang talaga sa kanila. Ayun naman pala, Tol. Tamang-tama, makakasama mo na rin sa iisang bahay itong si Mang Walding. Tapos magpapaturo na rin tayo sa kanya ng mga alam niya sa pagiging isang albularyo at antingero na hindi pa natin alam. Isagani, Mang Walding, pag-iisipan ko po muna. Pero sa mga sandaling ito, gusto ko po muna mapag-isa. Tinapik naman ako sa aking balikat ni Mang Walding at ni Isagani. Tumayo sila at lumabas ng bahay. Tumungo silang dalawa sa balkonahe at doon tumambay. Ako naman ay muling uminom ng isang bote ng lambanog. Noong nakaramdam ako ng pagkahilo, ay natulog na ako sa ibabaw ng mahabang upuan sa may sala. Nagising na ako kinaumagahan at naabutan ko si Mang Walding at Isagani na nag-uusap habang nagluluto ng almusal. Sa halos araw-araw kong pagiging lasinggero ay hindi nila ako iniwan. Nandun sila palagi para damayan ako. Kaya noong dumating ang araw na natauhan ako sa mga ginagawa ko ay nagpasalamat ako sa kanilang dalawa at dito humingi ng tawad. Sumama ako kay Mang Walding
para doon na ako manirahan sa kanila. Si Isagani naman ay nagkikita kaming dalawa kapag may susunod na naman kaming pupuntiryahin na aswang. Kung hindi dahil sa kanilang dalawa ni Mang Walding, ay hindi ko alam kung babangon pa ba ako sa buhay ko. Kaya labis-labis ang pasasalamat ko sa kanilang dalawa dahil nanatili sila sa tabi ko at hindi nila ako iniwanan. Isang araw nun, bandang hapon ay abala naman ako sa pagsibak ng mga kahoy ng matanaw ko sa hindi kalayuan itong si Isagani. Tumatakbo ito patungo sa aking direksyon. Hindi ko naman siya pinansin at nagpatuloy lamang ako sa pagsibak. Noong nasa harapan ko na siya, ay doon lamang ako huminto sa ginagawa ko. Oh, Isagani, bakit hinihingal ka? Ano bang sa atin? Tomas, alam ko na kung saan natin matatagpuan ang pinunong aswang. Ang matagal na nating hinahanap at maging ni Mang Walding. Talaga? Halika muna sa loob at doon natin pag-usapan yan. Huwag tayo dito at baka may makarinig sa atin. Mahirap na. Tomas, nasan nga pala si Mang Walding? May ginamot siya sa kabilang baryo. Kaya siguro mga bandang alas 5 pa yung makakauwi. Teka, ano nga pala ang balita mo tungkol sa pinuno ng aswang na hinahanap natin? Nabalitaan ko sa ilang mga tao sa bayan na nakatira siya sa kabilang bundok. Ang pangalan niya ay Jomar. Kilala siya roon bilang isang mabangus na aswang. Lahat ng tao na naroon sa bundok nakatira ay nagsibabaan na sa kapatagan dahil sa takot na baka sila ang isunod na biktima ni Jomar. Pero alam mo ba kung saan sa kabilang bundok ito? Oo, Tomas. At alam ko na alam din ng Mang Walding ang bundok na ito. Mas mabuti ng ganoon, Isagani, nang hindi tayo mahirapan sa paghanap. Pero kailangan muna natin paghandaan ang pagharap natin kay Jomar. Ilang sandali lang ang pagkwekwentuhan namin ni Isagani nang makarinig kami ng sigaw mula sa labas ng bahay. Pagdungaw ko naman sa bintana ay ang anak ni Manang Liwa ang sumalubong sa amin. Humihingal ang batang si Ben habang nagsisisigaw. Dito lumabas kami ng bahay ni Isagani at sinalubong ang bata. Tinanong namin siya kung ano ang nangyari at bakit siya sumisigaw. Sinabi niya sa amin na nasa pahamak daw itong si Mang Walding at kinakailangan daw ang tulong namin ni Isagani. Dahil naman sa kaba at pag-aalala para kay Mang Walding, ay mabilis kaming tumakbo ni Isagani. Kinargan namin ang batang si Ben na siyang nagturo kung nasaan itong si Mang Walding. Pagdating namin sa bahay ni Manong Jose, ay naabutan namin si Mang Walding na sumisigaw habang pinipigilan na magwala ang anak ni Mang Jose na si Alora. Ayon sa nakikita kong sitwasyon, ay mukhang nagwawala si Alora at mukhang wala na ito sa tamang pag-iisip. Tinulungan namin si Mang Walding na pigilan si Alora at talian ito sa isang kahoy na upuan. Noong nagtagumpay kami, ay pinatulong kami ni Mang Walding sa pagdarasal ng isang Latin. Hindi naman kami tumanggi ni Isagani at sinunod namin ang utos niya. Halos nagtagal ng kalahating oras ang pagdarasal namin bago nawala ng malay si Alora. Tiningnan nito ni Mang Walding at pinakiramdaman ang pulso at ang noo nito, pero hindi naging kampante si Mang Walding kung ayos na ba si Alora. Kaya naghintay kami sa bahay ni Mang Jose hanggang sa magising ang babae. Noong nagising itong si Alora, ay tiningnan ulit siya ni Mang Walding. Nang ayos na siya, ay umalis na rin kaming tatlo para umuwi na. Habang sa daan ay sinasabi sa amin ni Mang Walding kung ano ang nangyari sa anak ni Mang Jose. Yanggaw daw ang dahilan kung bakit ganoon si Alora. Isang binata raw ang may gawa nun. Kaya kailangan nating mahanap ang aswang na iyon nang matapos na ang pagbiktima niya sa mga inosenteng tao para lamang paramihin ang lahi niya
Yun na nga rin po ang sasabihin namin ni Tomas sa iyo, Mang Walding. Alam na namin kung nasaan si Jomar. Mabuti kung ganoon. Nang mapaghandaan natin ang pagpunta sa kanya. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay naramdaman ko ang pag-iinit ng aking anting-anting. Napatingin naman ako kay Mang Walding at isagani nang mapansin ko sila na nakatingin din sa akin. Sa mga sandali na yon, alam ko na naramdaman din nila ang nararamdaman ko. Sige lang, makinig ka lang sa usapan namin. O kaya sumunod ka na lang sa bahay. Doon na tayo magtuos. Huwag iyong nagtatago ka sa dilim at salakayin kami ng patalikod. Nanatili naman akong tahimik at maging si Isagani. Hindi na ako nagsalita para mapakiramdaman ko kung nasaan ang aswang na sumusunod sa amin. Malapit na kasing mag-alas 7 kung kaya hindi na bago sa amin ang masundan ng aswang sa tuwing uuwi kami. Nagpatuloy sa paggawa ng huni ang aswang at mukhang sinusundan niya nga kami pauwi ng bahay. Nakahanda na rin ako sa mga sandaling yon. Oras na salakayin niya kami. Hindi naman kami nagpakampante nila Isagani dahil ramdam namin na malakas din ang aswang na nakasunod sa aming tatlo. Malapit na kami sa bukana ng gubat nang bigla na lamang may malakas na pagaspas ng hangin ang biglang dumaan sa aming uluhan. Dito mabilis na tumakbo si Mang Walding patungo sa aming bahay. Agad naman kaming sumunod sa kanya ni Isagani. Pagdating namin sa bakuran ay naroroon na ang isang lalaking nakatayo na halos kasing edad lang din namin ni Mang Walding. Nakangiti naman siya habang hinihintay kaming dumating. Tumawa naman siya ng malakas nang tuluyan na namin siyang makaharap. Sino ka? Sabihin mo sa amin kung ano ang pakay mo. Hindi naman sumagot ang lalaking yon. Sa halip ay tumawa lamang siya at tinitigan kaming tatlo. Tila hinihintay niya na dumating ang araw na yon. Mukhang wala po tayong mapapala sa kanya, Mang Walding. Halata po na wala siyang balak na sagutin ka. Oo nga po, Mang Walding. Baka narito lang siya para takutin tayo at pagbantaan. Hindi, mga iyo. Sigurado ako na may pakay ang pagparito niya. Hindi na rin muling nagsalita pa si Mang Walding. Kahit kaming dalawa ni Isagani ay nanatili lamang na tahimik. Noong hindi na nakatiis ang lalaking aswang ay mabilis siyang sumugod sa amin. Nanatili kaming nakatayo na tatlo at naghahanda na ng proteksyon. Sumigaw naman ang lalaki at ang una niyang inatake ay itong si Mang Walding. Subalit mabilis kumilos itong matanda kung kaya't naiwasan niya ang atake nito. Sunod naman na sinugod ng aswang ay itong si Isagani. Nasangga ni Isagani ang hawak niyang itak sa mga mahabang kuko ng aswang. Ako naman ay kinuha ko na ang pagkakataon na yon para sipain at saksakin sa may tagiliran ang aswang. Dahil hindi ako napansin ng aswang na yon, ay nasaksak ko naman siya sa kanyang tagiliran. Dito nanlalaki ang mga mata niya nang lumingon sa akin. Hinawakan niya ako sa aking braso at mabilis na hinila papunta sa may kakawyan. Nagpupumiglas naman ako mula sa kanya. Pero kahit ano ang gawin ko, ay hindi niya ako binibitawan. Lintik ka! Bitawan mo ako! Malakas ko siyang sinuntok sa muka dahil sa lakas nun. Dahil naman sa lakas ng pagkakasuntok ko sa kanya, ay agad siyang bumulusok sa mga kakawyan at nabitawan niya ako. Pero agad din naman na bumangon ang lalaki at hinarap ako. Tumawa siya ng malakas. Nawari bang iniinsulto niya ako. Ilang sandali pa ay nagsalita siya. Hindi ko raw siya matatalo kahit may tangan pa raw ako na hawak. Tumawa naman ako ng malakas at umiling. Kahit ano ang sabihin niya sa akin ay wala akong pakialam. Ang mahalaga ay walang mangyayari sa akin at masisiguro ko
Naligtas ako ng oras na yon. Alam ko na tauhan ka ni Jomar. Kaya sabihin mo na sa amin kung nasaan siya. O kaya sabihin mo sa kanya na matagal na namin siyang hinahanap. Pero kumibit balikat lamang ang lalaki sa akin. Noong hindi siya nagsalita, ay tinakbo niya ang distansya na namamagitan sa aming dalawa. Gamit ang kanyang mahabang mga kuko, ay malakas niya yung itinarak sa aking dibdib. Pero agad ko naman siya na nasuntok sa kanyang sikmura. Hindi natuloy ang pag-atake niya sa akin. Subalit, mabilis niya rin akong sinakal gamit ang kanyang kaliwang kamay. Sa gulat at pagkabigla, hindi naman ako agad nakaiwas. Kaya naman, nasakal ako ng lalaking aswang. Naramdaman ko ang pagbaon ng kanyang mga kuko sa aking leeg. Bigla kong nahabol ang aking hininga at pilit ko siyang inaabot, pero hindi ko magawa. Sinubukan ko siyang sipain pero mas lalo lamang akong nangihina sa tuwing manlalaban ako sa kanya. Tawa naman siya ng tawa habang nakatitig sa akin na nanlilisik ang mga mata. Bitiwan mo siya! Nang lingunin ng lalaki itong si Mang Walding, doon na ako nagkaroon ng pagkakataon na makawala. Agad kong hinawakan ang kamay ng lalaki, saka ko yun binali. Napasigaw naman ang aswang sa aking ginawa. Tiningnan niya ako bago siya kumaripas ng takbo. Pero isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang tingnan niya ako. Hinabol pa siya ni Isagani at ni Mang Walding. Ako naman ay napaluhod sa aking kinatatayuan at hinawakan ang aking leeg. Kitang-kita ko ang dugo sa aking kamay. Ilang sandali pa ay nakaramdam ako ng konting pagkahilo. Nanlabo ang aking paningin hanggang sa tuluyan na nga akong bumagsak at nawala ng malay. Boses naman ni Isagani at Mang Walding ang nagpagising sa akin. Pagtingin ko sa labas ay umaga na. Kinapa ko ang aking leeg at may tela nang nakabalot doon. Amoy na amoy ko rin ang mga herbal na naroroon. Sa pagkakataon na yon, alam ko na ginamot na ako ni Mang Walding. Bumangon naman ako mula sa aking pagkakahiga at saka tumungo sa may sala. Dito naabutan ko silang dalawa ni Isagani na naghahanda ng isang gamot sa mesa. Noong napansin nila akong gising na, ay agad naman silang lumapit sa akin at tiningnan ang kalagayan ko. Ayos na po ako, Mang Walding. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Abay, Tomas. Hindi binabaliwala ang sugat mong natamo mula sa aswang. Kailangan natin makasiguro na wala siyang ginawa sa iyo. Wala ka bang ibang nararamdaman? Wala naman po, Mang Walding. Bukod sa nagugutom na po ako. Pambihira. Sabi ko po sa iyo, Mang Walding Pagkain agad ang hahanapin niya ni Tomas kapag nagising. Oo na, Isagani. Tama ka na at mali ako. Sige na at pakainin mo na itong si Tomas at tatapusin ko lang itong gamot niya. Maraming salamat po, Mang Walding. Kung hindi dahil sa inyo ni Isagani, baka tuluyan na po akong namatay kagabi. Hindi ko alam kung bakit hindi kumana ang anting-anting ko. Wala namang kakayahan ng anting-anting mo na protektahan ka mula sa mga matatalim na bagay. Ang kaya lang niyan ay ang bigyan ka ng kakaibang lakas at bilis. Dasalan mo yan palagi para hindi mawala ang bisa. Tinapik naman ako sa balikat ni Mang Walding pagkatapos niya yung sabihin sa akin. Tumango naman ako sa kanya saka nagpasalamat. Pagdating sa kusina ay pinaghanda naman ako ng almusal ni Isagani. Nagpasalamat din ako sa kanya dahil hindi niya rin ako pinabayaan at naroroon siya para damayan ako. Nakapagpasya na pala si Mang Walding. Nakapag magaling ka na, Tomas, ay tutungo na tayo sa kabilang bundok para puntahan si Jomar. Hindi na muna sa ngayon dahil hindi ka pa magaling at baka dumugo yung sugat mo. Sige, Isagani. Pasensya na talaga kayo ni Mang Walding at napornada pa ang paghahanap natin kay Jomar dahil sa kalagayan ko. Siya nga pala,
Nahuli niyo na ba yung aswang na yung kagabi? Yun nga eh. Hindi namin siya naabutan ni Mang Walding kagabi. Bigla na lamang siyang naglaho na parang bula. Sa tingin niyo, siya ba si Jomar o tauhan niya lang? Imposible na si Jomar siya, tol. Kasi kung siya yun, hindi natin siya basta malalabanan. Kasi si Jomar, kilala na isa sa pinakamalakas na aswang dito sa atin. Kung sa bagay, kasi kung iisipin, mahina ang lalaking iyon na nakalaban natin kagabi. Pero hindi ko inaasahan na masusugatan niya ako ng ganoon. Ang ipinagtataka ko, kung bakit hindi niya ako tinuluyan. Yun nga rin ang pinag-usapan namin kanina ni Mang Walding. Ang naisip naming rason ay baka sinadya niya para balikan tayo. O baka tinatakot lang nila tayo para hindi na natin sila hanapin. Napaisip naman ako ng malalim sa sinabing yon ni Isagani. Tumango naman ako sa kanya at saka sumang-ayon. Pagkatapos ng pag-uusap at ng pagkain ko ng almusal, ay tumungo na rin kaming dalawa sa may sala. Pinalitan ni Mang Walding ang gamot na nakatapal sa aking leeg. Tiningnan ko naman yon sa may salamin at mukhang epektibo ang gamot dahil nakasara na ang sugat na aking natamo. Hindi na rin yon gaano kasakit sa tuwing iginagalaw ko ang aking leeg. Habang nagpapagaling naman ako, ay siya rin naman ang palagi kong pagdasal sa aking tangan. Humingi rin ako ng tulong sa Diyos na sana ay palakasin niya ako para mapuksa namin ang mga masasamang nilalang sa aming baryo at sa buong bayan. Tuwing sasapit ang gabi ay nararamdaman ko ang paghapdi ng aking sugat at may kung ano-ano kong nararamdaman sa aking sikmura. Hindi ko naman yon pinansin at binaliwala ko na lamang dahil baka dahil lamang yon sa gamot ni Mang Walding. Pagkatapos ng halos 2 linggo, nang tuluyan ng gumaling ang aking sugat ay sumama na ako kay Mang Walding at Isagani sa pagpapagamot. Hindi pa kami tumungo sa kabilang bundok kay Jomar dahil hindi pa raw yon ang tamang oras, sabi ni Mang Walding. Kaya naman pumili kaming manggamot muna at humanap ng aswang tuwing gabi sa aming baryo. Isang araw nun ay tumungo kami sa bahay ni Aling Marieta. Idinulong kasi nito sa amin ang kanyang anak na merong sakit. Hindi niya raw alam kung bakit laging nagsusuka ito at walang ganang kumain. Sumama kaming dalawa ni Isagani kay Mang Walding. Nasa labas lang kami ng bakuran at nagbabantay. Samantala, sa itaas ng bahay, si Mang Walding nila Aling Marieta para gamutin ang anak ng Ale na merong karamdaman. Sa tingin mo, Tomas, may kinalaman na naman ba ang aswang sa anak ni Aling Marieta? Yan ang hindi ko alam, Sagani. Pero base sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw, walang duda, sila nga marahil ang may kagagawa nitong lahat. Kaya dapat sa lalong madaling panahon, mahanap na natin si Jomar. Malakas ang kutob ko na siya ang pasimuno nitong lahat. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Nakapagtataka naman kasi kung bakit sunod-sunod ang mga nagkakasakit sa ating baryo. Gayong noong wala naman si Jomar, hindi naman ito nangyayari. Marami ang nabiktima nilang mga inosente. Mabuti na lamang at nagagawang pagalingin ni Mang Walding ang lahat. Kaya nga tol, bukas na bukas din ay hanapin na natin sa kabilang bundok si Jomar bago pa siya makalayo. Pero bago natin gawin yan, kailangan na muna natin magpaalam kay Mang Walding. Mamaya ay sabihin na natin sa kanya. Kung maaari ay tayo na lamang dalawa ang tumungo roon sa kabilang bundok. Dahil hindi niya pwedeng iwan ang baryo natin. Kailangan siya rito para manggamot. Iyon ay kung papayag siya. Pagkatapos ko namang sabihin yon kay Isagani, ay kumibit balikat siya sa akin. Ilang sandali pa ang paghihintay namin kay Mang Walding. Nang matanaw namin si Mang Walding, napababa na ng hagdan. Sinalubong agad namin siya. Kinamusta naming dalawa ni Isagani ang paggamot niya sa anak ni Aling Marieta. Kailangan ko pa siyang balikan bukas at hindi ko pa kayang iwan ang pasyente ko. Kaya kayong dalawa,
kinakailangan nyo nang tumungo bukas sa bundok kung nasaan si Jomar. Dahil kung hindi pa rin natin siya matatalo, ay magpapatuloy itong pamiminsala niya sa mga tao sa ating baryo. Yun nga rin po ang balak namin sabihin sa'yo, Mang Walding. Bukas na bukas po ay tutungo kami roon ni Isagani. Mabuti naman kung ganoon. Sa ngayon ay umuwi na muna tayo at pagplanuhan ang paghahanap ninyo kay Jomar. Pagkatapos naming magpaalam kay Aling Marieta at sa kanyang pamilya, ay umuwi na rin kami. Mabuti na lamang at hindi ulit kami ginabi ng araw na yon at maaga kaming nakauwi. Pagdating sa bahay ay agad na nagplano itong si Mang Walding sa mga gagawin namin. Dinasalan niya kaming dalawa ni Isagani at ang mga anting-anting na tangan namin. Ang anting-anting mo, Isagani, ay may kakayahan na gawin kang kasing bilis ng kidlat. Kaya mahihirapan ang mga kampo ni Jomar kung sakaling salakayin kanila. Ikaw naman, Tomas, may kakayahan ng anting-anting mo na palakasin at pabilisin ang iyong atake at kilos. Subalit huwag kayong pakampante sa kakayahan ng inyong mga anting-anting sapagkat maaari kayong mautakan ng kalaban. Huminto muna si Mang Walding sa pagsasalita. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at may kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang silid. Pagbalik sa sala ay inilapag niya yon sa ibabaw ng mesa. Ito ay isang pana. Ang mga bala ng pana na ito ay may lason na siyang makakapatay sa aswang. Kaya kahit nasa dilim kayo nakatago na dalawa, panigurado na malalamangan ninyo si Jomar. Ito naman ang tigalpo. Kaya nitong paamuhin ang mga hayop o maging ang aswang. Marunong ba kayong gumamit nito? Marunong po ako, Mang Walding. Pinag-aralan ko na ang bagay na ito noong namatay si tatay. Marunong din po ako nitong gumamit, Mang Walding. Magaling. Hindi ko na pala kayo kailangan na turuan. Ngayon ay pumili kayong dalawa kung ano ang gagamitin ninyo. Kinuha ko naman noon ang gamit na pangtigalpo at kay Isagani naman ay ang maliit na pana. Pagkaraan ng ilang sandali na pagpaplano para sa paglusob namin bukas na dalawa ni Isagani, ay tumungo na kami sa aming mga kwarto. Sinara ko na ang pinto ng aking silid, saka naman ako nahiga sa aking kama. Hindi pa ako dinadalaw ng antok ng mga sandaling yon. Pagtingin ko sa aking orasan, nakita ko na malalim na ang gabi. Ilang sandali pa ay nakarinig naman ako ng kalabog sa labas. Mukhang nahulog yon sa bandang bubungan ng aking kwarto. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking anting-anting na suot. Napakuyom naman ako dahil sigurado ko sa mga oras na yon na isang aswang ang nasa labas. Kinuha ko naman ang itak na nakapatong sa gilid ng aking kama. Akma na sana akong tatayo mula sa aking pagkakahiga, nang bigla na lang akong napatigil at napahawak sa aking sikmura. Napangiwi naman ako sa sobrang sakit na aking nadarama mula roon. Pinagpawisan ako ng malagkit at napakapit ng maigpit sa kumot. Sinubukan kong igalaw ang mga paa ko pero hindi ko yon magalaw. Mas lalo lamang sumasakit ang tiyan ko. Napaagat ako sa aking labi. Pinipigilan na makagawa ng ingay na magpapagising kay Mang Walding at Isagani. Nilakasan ko ang aking loob na makatayo. Mas lalo lamang sumasakit ang tiyan ko. Pakiramdam ko noon ay pinipiga ang bituka ko sa loob at maging ang aking mga lamang loob. Nanlabo na lamang bigla ang aking paningin nang makatayo ako. Napahawak naman ako sa dingding at piniling ang aking ulo. Ilang sandali pa ay narinig ko ang munting huni ng aswang. Mahina yon, kaya alam ko na naroon lamang siya sa labas ng aking kwarto. Naghihintay ng pagkakataon na salakayin ako sa loob ng aking silid. Nagdasal naman ako ng mahina habang kinukuha ko ang tagalpo na nakapatong sa maliit na mesa. Isinuot ko yon sa aking leeg
Saka naman ako dahang-dahang lumakad patungo sa bintana. Pagbukas ko ng bintana ay sumalubong sa akin ang dalawang pares ng mata na purong mapupula. Nanlilisik yun habang nakatitig sa akin. Hinawakan ko noon ang pigal pong hawak ko. Saka yun iniharap sa aswang na nasa labas ng aking bintana. Nag-usal naman ako ng panalangin at ng isang ritual para paamuhin ko ang aswang. Makaraan ang ilang sandali ay tila naging maamoy ito. Tinanong ko kung ano ang ginagawa niya doon at ano ang kanyang pakay sa akin. Sinabi naman ng aswang na yon na ako ang punteriya niya ng gabing yon. Inutusan daw siya ng kanilang pinuno na tapusin ako at patayin, maging itong si Mang Walding at si Isagani. Tinanong ko rin siya kung sino ang kanilang pinuno at kung saan ito matatagpuan. Sinabi sa akin ng aswang na si Jomar yon at matatagpuan ito sa kabilang bundok sa pusod ng gubat. Kapag daw may nakita kaming bahay kubo na marami at makakaamoy ng malansa, ay iyon na raw ang teritoryo nila. Matapos kong makuha ang lahat ng impormasyon mula sa aswang na yon, ay pinaalis ko na ito. Pero inutusan ko siya na kapag nakarating siya sa gubat na malapit sa ilog, ay kitilan niya ang kanyang sariling buhay. Matapos ko yung sabihin sa aswang, ay madali naman niyang sinunod. Ako naman ay sinara ang pinto at bumalik na sa aking kama para magpahinga na. Nagpasalamat naman ako dahil nawala ang sakit ng aking tiyan at medyo nanumbalik ang aking lakas. Kinaumagahan ay tumungo na nga kaming dalawa ni Isagani sa kabilang bundok. Marami pang mga bilin itong si Mang Walding sa aming dalawa bago naman kami umalis. Bali-balita rin sa aming baryo ang tungkol sa isang lalaki na patay ng natagpuan nitong umaga sa kabilang gubat. Oy, Tomas, bakit ang lalim ng itim sa mata mo? Napansin ko rin na pumayat ka nitong mga nakaraang araw at ang putla ng mga bibig mo. Masama ba ang pakaramdam mo? Ha? Wala ito, Isagani. Siguro dahil sa hindi lang ako makakain itong mga nakaraang araw. Dahil sa sugat ko sa leeg. Pero ngayong magaling na ako ay nakakakain na rin ako ng maayos. Kung sa bagay, siya nga pala tol, wala ka bang narinig na ingay kagabi? Ha? Wala naman. Bakit? Hindi ko alam kung totoo ba yung narinig ko ng mga kalabog o baka guni-guni ko lang yun. Siguro nga baka guni-guni mo lang yun. Wala naman kasi ako narinig kagabi. Mahimbing ang tulog ko eh. Kung sa bagay, siya nga pala Tomas, kailangan na nating bilisan at malayo-layo pa itong lalakbayin natin. Tumango naman ako kay Isagani nang sabihin niya yon. Nauna na siyang lumakad palabas ng bukana ng gubat. Ako naman ay sumunod sa kanyang hulihan at napaisip ng malalim. Sa mga sandaling yon, alam ko na sa sarili ko na may kakaibang nangyayari sa akin. Hindi ko lang alam kung ano-ano ang dahilan. Makalipas ang halos 1 oras ng paglalakad naming dalawa, ni Isagani ay nakarating na nga kami sa kabilang bundok. Kasalukuyan na kaming nagpapahinga ng dalawa dahil sa pagod ng paglalakad. Kumain na lamang kami ng saging sa kabuko ng nyog bago kami muli nagpatuloy. Tumungo naman kami sa pinakapusod ng gubat at pagdating namin doon, natanaw namin ang maraming bahay kubo na nakatayo. Nakita rin namin ang mga tao na nagkakasiyahan. Pero naalala ko ang sinabi ng aswang na napasunod ko kagabi na ang mga kampo ng aswang na binata na yon ay naroroon. Agad kong hinila itong si Isagani ng akma na sana niyang pupuntahan ang mga taong nagkakasiyahan. Binulungan ko naman siya na kailangan namin na magpahid ng langis na bigay sa amin ni Mang Walding. Nagtataka pa siya sa akin pero agad ko sa kanyang sinabi na mamaya ko na sa kanya sasabihin ang lahat. Noong tapos na naming ilagay ang langis sa katawan namin,
ay saka ko naman sa kanya sinabi na iyon na ang kuta ni Jomar. Paano ka nakakasiguro, Tomas? Hindi naman ito ang lugar na sinabi ko sa iyo. Sigurado ako na ito na iyon, Isagani. Kailangan natin mag-ingat ng dalawa. Paano ka naman nakakasiguro na ito na nga ang lugar ni Jomar? Mabilis kong itinuro sa kanya si Jomar na nakatayo sa bakuran ng kanyang maliit na bahay kubo habang tumatawa. May hawak pa na inumin ang lalaki habang nakatingin sa kanyang mga kampon. Kitang-kita ko naman ang gulat sa mga mata ni Isagani habang nakatingin sa akin. Tinapi ko siya sa kanyang balikat. Binulungan ko siya na maghanda na ng kanyang mga gagamitin dahil marami-rami ang kalaban namin. Binilang naming 2 kung ilan ang mga kampo ni Jomar at halos nasa 20 ang mga ito. Kakayanin nating ubusin sila, Tomas. Sigurado naman na mananalo tayo dahil may hawak ang tigalpo. At ako naman pana na may lason. Bukod pa roon ay may anting-anting pa tayong 2. Sigurado na mapuputol na natin ang kasamaan ni Jomar. Oo, Isagani. Pero huwag tayong magpakampante. Kailangan pa rin natin mag-ingat. Tumungo naman kaming 2 ni Isagani sa isang malaking puno ng nara at doon nagtago. Ang mga malapit na kampo ni Jomar sa aming kinaroroonan ay inisa-isa ng pinana ni Isagani. Ako naman ay ginamitan ko ng tigalpo ang 3 aswang na pinuntahan ko. Pinatay ng mga ito ang kanilang sarili. Maayos na sana ang galaw namin ni Isagani kung hindi lang napansin ng isang aswang ang mga nakahandusay na katawan ng kanilang kasama. Sumigaw ang isa na siyang nakatawag ng atensyon ni Jomar. Galit na galit si Jomar habang sumisigaw at inuutusan ang mga kampo niyang hanapin kami. Huwag niyo silang hayaan na makalayo. Huliin niyo silang 2. Kung lumaban man sila, patayin niyo na kaagad. Napatingin naman ako kay Isagani nang kalabitin niya ako. Itinuro niya sa akin ang isang punong kahoy ng balete. Tumango naman ako sa kanya at mabilis kaming tumakbo patungo roon. Nang dumaan ang ilang tauhan ni Jomar, ay pinagpapana niya ang mga ito. Gulat na gulat ang mga kampo ni Jomar at palinga-linga sa paligid. Tila ba nagtataka sila kung saan ang galing ang pag-ataking yun. Pero nagulat na lamang kaming 2 ni Isagani nang makita kami ng isang aswang. Sumigaw siya at tinawag ang kanyang mga kasama. Wala na kaming nagawa ni Isagani kundi ang lumabas sa aming pinagtataguan. Sa pagkakataon na yon, ginamit ko ang tigalpo para paamuhin ang ilang mga aswang na kaharap namin. Nang mapaamo ko na sila, ay saka naman namin sila pagsusuntukin ni Isagani. Isang sigaw ang nagpatigil sa aming 2. Natanaw namin sa hindi kalayuan si Jomar na nakatayo habang nakatitig sa amin. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakakuyom ang kanyang 2 kamay. Binilang ko kung ilan pa ang kanyang mga kasama na nakatayo sa kanyang likuran. Nasa mahigit 10 pa ang mga ito. Mga lintik kayo. Kayong mga antingero. Wala kayong ibang ginawa kundi sirain ang mga plano ko. Kayo ang perwisyo sa bayan na ito. Umapatay kayo ng mga inosenteng tao para lamang mapunan ninyo ang mga halang ninyong sikmura. Kilala kita, Tomas. Ikaw ang kinatatakutang antingero ng iba pang mga aswang nakakilala ko. Pero huwag kang magmamayabang. Wala akong ipinagmamayabang, Jomar. Narito ako para protektahan ng mga tao mula sa mga katulad mo. Yun ay kung mapoprotektahan mo pa sila. Kung dumating ang araw na magiging kaisa ka na namin. Anong ibig mong sabihin? Sa halip na sagutin ako ni Jomar ay tinawanan niya lamang ako. Napatingin ako kay Isagani at nagtatanong, ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Kumibit balikat ako dahil kahit ako sa mga sandali na yon ay wala ring ideya kung ano ang ibig iparating ni Jomar sa akin.
Huwag mo nang pansinin ang sinasabi niya, tol. Sigurado na tinatakot niya lang tayo. Oo nga, kailangan nating magpakatatag sa mga sandali na ito. Sumunod ang mga tauhan ni Jomar papunta sa amin para salakayin kami. Pero hindi nila kami magawang lapitan dahil sa hawak kong tigalpo at pana ni Isagani. Subalit, naubos na ang pana ni Isagani kung kaya't patalim na lamang ang kanyang gamit. Ako naman ay masyado na ring nahihilo dahil sa paggamit ko ng tigalpo o marahil ay may kakaiba na naman akong nararamdaman sa aking sikmura. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo, Tomas. Matagal ko nang pinagplano ng bagay na iyan sa'yo. Isang regalo na magugustuhan o kamumuhian mo. Hindi naman ako makapagsalita ng mga sandaling yon dahil sa labis na sakit na aking nadarama at maging sa aking leeg. Tanaw ko na lamang si Isagani na mag-isang lumalaban sa mga aswang na kalaban namin. Kitang-kita ko kung papaano bumaon ang mahabang kuko ng isang aswang sa kanyang likuran. Sinubukan kong tumayo at tumakbo papunta kay Isagani pero hindi mo man lamang magawa. May kung anong pumipigil sa aking tumayo o kumilos. Napangiwi naman ako nang subukan kong tumayo muli. Sigaw ako ng sigaw ng pangalan ni Isagani pero konti lamang na boses ang lumalabas sa aking bibig. Tanging pag-ungol lamang. Nanlaki ang mga mata ko nang mabilis na tumungo si Jomar sa kinaroroonan ni Isagani. Hinablot niya ang aking kaibigan sa buhok at pinatingala niya ito at iniharap sa akin. Namumugto ang mga mata ko nang sinubukan ko muling tumayo at kumilos. Sumigaw naman ako pero tila naging bulong na lamang yon sa hangin. Pinagpawisan ako ng malagkit nang muli ko na namang naramdaman ang kakaibang sakit at hapdi sa aking sikmura. Pakiramdam ko, sinusunog at unti-unting kinakain ang aking mga laman loob. Ano ka ngayon, Tomas? Wala ka bang magagawa para iligtas ang kaibigan mo? Isa ka na bang inutil? Ano? Tumayo ka riyan at iligtas mo siya. Tayo! Huwag ka lang manood riyan. Huwag kang duwag. Napamura naman ako ng ilang beses sa aking isipan. Ilang beses ko na ring pinatay si Jomar sa aking isipan ng mga sandaling yon. Awang-awa ako kay Isagani habang nakatitig ako sa kanya na nagsusuka ng sarili niyang dugo. Hayop ka, Jomar! Tanging bulong na lamang ang nagawa ko at hindi yun umabot sa kalaban ko. Hinang-hina ako at napaagat ng labi nang makita ko kung papaano ibaon ni Jomar ang mahaba niyang kuko sa leeg ng aking kaibigan. Mulagat ang mga mata ni Isagani habang nanginginig siya. Sumirit ang kanyang dugo sa leeg habang nakatingala sa langit. Pakiramdam ko ay pinunit ang puso ko ng mga sandaling yon. Nagpumiglas ako pero mas lalo lamang din akong nanghihina. Hindi ko namalaya na umiiyak na pala ako dahil sa sobrang galit at awa para kay Isagani. Tanaw ko na lamang ang kaibigan ko na bumagsak sa may damuhan. Wala na itong buhay at nakatitig ang kanyang mga mata sa akin. Kumuyom ang dalawa kong kamay habang nakatitig kay Jomar na naglalakad papunta naman sa kinatatayuan ko. Sinipa niya naman ako sa dibdib, dahilan para tumihaya ako sa may damuhan. Agad niyang ipinatong ang kanyang paa sa aking dibdib at inipit ako. Wala ka na ngayong maipagmamalaki, Tomas. Isa ka na sa amin. Isa ka na ring aswang. Noon ko na lamang napagtanto ang lahat. Ang sumakal sa akin noon at ang nagbaon ng mga kuko sa aking leeg ay isa sa kanyang kampon. Ginawa nila yon para ipasa sa akin ang itim na bertud, para maging isa ako sa kanila. Kaya pala palagi kong nararamdaman ang pagsakit ng aking sikmura at ang unti-unting pagbabago ko sa pagkain.
Magbabayad ka, Jomar. Magbabayad ka. Papatayin kita. Tinapik niya ako sa aking pisngi. Sa kanya ako tinawanan. Sinabihan niya ang kanyang mga kasama na nasa 3 pa na kargahin ako at dalhin sa loob ng kanyang bahay kubo. Doon daw nila ipagpapatuloy ang ritual para tuluyan na akong maging ganap na aswang. Sinubukan ko namang makawala mula sa kanila pero hindi ko man lamang magawa. Dinala nila ako sa bahay kubo at inilapag sa may sahig. Itinali nila ako sa isang haligi. Kumuha ng palanggana itong si Jomar at saka isang patay na kasamahan niya. Pinatulo niya roon ang dugo sa palanggana. Pagkatapos nun ay nagsindi ito ng 4 na itim na kandila. Ikinuskus ko ang tali sa aking kamay sa may haligi pero sigurado ko na matatagalan ako sa bagay na yun. Sinubukan ko namang dasalan ang aming tigalpo para paamuhin sila na naroroon pero tinawanan lamang ako ni Jomar. Huwag mo nang aksayin ang lakas mo, Tomas. Wala ka nang magagawa. Hindi gagana sa akin ang tigalpo. Matagal ko na iyang pinagandahan. Magiging isa ka na sa amin pagkatapos ng ritual. Kumuha siya ng isang maliit na platitong malalim. Sa kanya yon ipinatong sa mesa. Kumuha siya ng maliit na kutsilyo. Saka siya lumapit sa akin. Hinila niya ang aking kamay. Sa kanya mabilis na sinugatan ang aking palad. Pinatulo niya ang aking dugo sa maliit na mangkok. Pagkatapos ay bumalik siya sa may mesa at hinalo niya ang dugo ng aswang at ang aking dugo. Isinalin niya yon sa isang baso at hinalo-halo. Nagdasal naman siya ng malakas sa harap ng 4 na kandila. Sa mga sandaling yon ay nananalangin ako na sana ay may dumating para iligtas ako mula sa aking kinasasadlakan. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig ako ng malakas na putok ng baril sa labas. Nagulantang naman si Jomar at sumilip siya sa kanyang bintana. Pakialam merong matanda. Kahit na kailan talaga, sakit sa ulo itong si Walding. Nang marinig ko ang pangalan ni Mang Walding, ay nabuhayan ako ng loob. Tiniis ko ang sakit na aking nadarama at mabilis kong ikiniskis ang tali sa haligi. Lumabas naman itong si Jomar at hinarap si Mang Walding. Narinig ko ang sagutan nilang dalawa. Sunod-sunod na putok ng baril ang aking narinig at ang sigaw muli ni Jomar. Ilang beses kong hiniling sa may taas na sana walang mangyaring masama kay Mang Walding at ayos lamang siya. Makalipas ang ilang sandali ay biglang pumasok ng bahay kubo si Mang Walding at agad niya akong dinaluhan. Pinakawalan niya ako mula sa pagkakatali sa haligi at tinulungan akong makalabas ng bahay kubo. Bilisan na natin, Tomas! Hindi ka pwedeng abutan ni Isagani. Kailangan kita maibalik sa bahay bago ang kabilugan ng buwan. Si Isagani, Mang Walding. Wala na po siya. Oo, alam ko. At huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Wala kang kasalanan. At alam kong hindi ka sinisisi ni Isagani sa nangyari. Pareho kayong biktima ni Jomar dito. Sa paglabas namin ay nadaanan namin ang katawan ni Jomar na pinaliguan ng putok ng baril ni Mang Walding. Tuloy-tuloy kaming dalawa na bumaba ng bundok hanggang sa makarating kami sa aming baryo. Pagkapasok pa lang sa bahay ni Mang Walding ay agad niya na akong ginamot at dinasalan ng isang Latin. Itinali niya ako sa aking kama para daw hindi ako makawala mula sa dasal na yon. Tiisin mo lang ang sakit, Tomas, para gumaling ka. Labanan mo ang nilalang na unti-unting nilalamon ng katawan mo. Huwag kang papayag na manalo ang kasamaan. Patayin mo na lang po ako, Mang Walding. Ayokong maging isang tulad nila. May oras pa, Tomas. Lumaban ka. Huwag kang duwag. Tinampal naman ako ni Mang Walding sa aking pisngi. Sinabihan niya akong sabayan ko ang kanyang dasal.
para mawala at may suka ko ang itim na bertud sa aking katawan. Sinunod ko ang mga sinabi ni Mang Walding at nanalangin akong matatapos na ang lahat ng yon. Sa hindi ko malaman, bigla na lamang akong nanghina. Nagsuka ng itim na likido at tuluyang nawala ng malay. Pagkagising ko kinaumagahan ay sinabi sa akin ni Mang Walding na nagtagumpay siya na kunin ang itim na bertud sa aking katawan. Simula nun ay palagi na akong nagdarasal at nag-iingat. Inilibing namin ang bangkay ng aking kaibigan na si Isagani at labis na lungkot at bighati ang aking nadama ng mga panahong yon. Lalo pa at marami at matagal na kami nagsama ni Isagani. Itinuring ko na siyang parang isang kapatid. Humingi naman ako sa kanya ng tawad dahil hindi ko man lamang siya naprotektahan noon at nailigtas. Sa takot na madamay ang mga mahal ko sa buhay, noong nagkapamilya ko, ay iniwan ko ang aking tungkulin bilang isang antingero. Ayokong matulad sila sa mga magulang ko at sa aking kaibigan na si Isagani. Nauunawaan naman ni Mang Walding ang desisyon ko na yon at suportado niya ako hanggang sa pumanaw na rin ang matanda. Labis na pasalamat ang ibinigay ko kay Mang Walding at Isagani. Mataas ang respeto na ibinigay ko sa kanila at habang buhay ko yung ibibigay sa kanilang dalawa. Sa ngayon ay namumuhay na ako ng normal at payapa. Mas pinili kong maging isang normal na tao kaysa kinakatakutang antingero dahil ayoko na muling maulit ang bangungot sa aking nakaraan. Wakas. Okay, so yon mga kabaryo, pasensya na. Wala tayong upload ng mga nakaraan. Na-busy tayo dun sa shop natin. Saka napainggan nyo naman yung boses ni Tito Proy kahapon. So pasensya na ulit at salamat pa rin. Patungkol naman dito sa kwento natin ngayon, medyo nalito lang ako sa mga ibang part ng kwento. Saka hindi rin na-notice, no? Hindi rin nasabi kung ano yung anting-anting na yon. Feeling ko medalyon yon. Pero nakakalungkot yung storya natin ngayon kasi ang dami nagbuwis ng buhay, di ba? So, yun. Medyo nalito rin ako doon sa part na parang niyayanggaw si itong bida natin, di ba? Kasi nga, may tangan siya eh. Paano nangyari na nayanggaw tong si Tomas, no? Medyo palaisipan sa akin yun. Saka hindi rin nasabi kung anong lahi ng aswang tong si Jomar. Kayo mga kabaryo, kung may opinion kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa ko. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.